Sa isang masaganang lugar sa bayan ng San Pablo ay naninirahan ang pamilya Rosario. Aktibo sa simbahan ang pamilyang ito. Choir ang anak na si Andrea at ang ina nito na si Salvacion. Buhay na Tubig ang pangalan ng kanilang barangay dahil bago pa man ito pinatayuan ng mga building at iba pang uri ng infrastruktura ay isa itong malawak na taniman ng palay noon. At ang tubig na nagagaling sa isang pinaghihinalaang mahiwagang balon ay siyang nagbibigay buhay sa pananim na hinahain sa hapagkainan. Ayon sa sabi-sabi ng kanilang mga ninuno na siyang patuloy naman nilang pinaniniwalaan hanggang sa kasalukuyan. Linggo ng 4:30 nang magising ang mag-asawang Salvacion at Diosdado sa malakas na tunog ng despertador. Nagdasal muna sila bago tuluyang bumangon na siyang daily routine ng kanilang pamilya. Ngunit napansin ni Salvacion na tila hindi pa nagising si Andrea, kaya't pinuntahan niya ang anak sa silid nito. Pero pagbukas niya ng kwarto ay nakahilata lang pala ito habang hawak-hawak ang cellphone while wearing headset. Kaya pala hindi nito narinig na kumatok siya kanina. "Good morning anak, gising ka na pala. Bakit hindi ka bumaba at naligo? Anong oras na? Malilate na tayo sa misa." "Good morning ma. Actually kanina pa po ako gising. Kaya lang po mahina yung tubig sa gripo kaya hindi po ako nakaligo." "Ganun ba? Ano na naman kayang problema? Hindi naman sila nag-abiso na mawawala ng tubig ngayong araw." Bumaba si Salvacion upang i-check ang daloy ng tubig. Mahina nga talaga. Ramdam niyang malapit na itong maubos kaya't dali-dali siyang kumuha ng timba at nag-ipon ng tubig. "Oh, bakit ma? Ano nangyayari?" Tanong ni Diosdado na may bitbit na tuwalya. "Hay nako, wala na namang tubig. Nagbabayad tayo ng tama sa eksaktong date tapos ganito yung serbisyong ibibigay nila? Wala silang pasabi. Grabe naman." "Shh! Relax ka lang ma. Linggo ngayon." "Palampasin mo muna. Baka nagka-problema lang talaga. At wala naman sigurong may gustong mawala ng tubig, di ba?" Tumango si Salvacion bilang pagsang-ayon sa asawa. Kunti lang ang kanilang naipong tubig dahil wala na talagang tumulo sa gripo at hindi iyon sapat upang malinisan ang kanilang buong katawan. Kaya't hindi na sila naligo at naghilamos na lamang. At pagkatapos ay nagtungo na sila sa simbahan. May maglolo na nakatira sa isang maliit na kubo. Hindi kalayuan sa tirahan ng pamilya Rosario. At ang hanap buhay nila ay ang mamalimos sa kalsada. "Lolo Jose, mano po?" Saad ng kanyang apo na si Dodong na 13 taong gulang lamang. "Kamusta apo? Nakadilihensya ka ba?" Ani Jose habang nagbubungkal ng lupa sa tapat ng kanilang kubo. Mahina po eh. Tsaka ang sabi po ng babae kanina, bawal na raw po silang magbigay ng pera sa mga katulad nating namamalimos. Dahil sila raw po ang mapapagalitan at pagmumultahin ng 500 piso. Nalungkot ang matanda at binaling na lamang ang atensyon sa lupang binubungkal. "Wala tayong magagawa apo." Tanging tugon niya. 50 pesos lang po lo. Binili ko po ng 1 kilong bigas para may masaing tayo mamayang tanghali." "Salamat apo. Ipasok mo muna yan doon at tulungan mo ako dito." "Sige po. Ay, siya nga pala lo. Meron pa po ba tayong tubig? Nagsisisigaw kasi yung ali kanina. Wala raw pong agos yung gripo nila." Hindi ko na malayan dong. Pakitingin na lang sa banga." Inuga-uga ng binatilyo ang kanilang banga at nakita niyang konti na lang ang laman nitong tubig at hindi kayang ipansaing sa bigas na kanyang binili kanina. Kaya agad niyang kinuha ang 2 plastic bote ng soda at nagtungo sa igiban ng tubig na programa ng kanilang local government para sa mga mamamayan ng buhay na tubig. Ngunit laking pagkadismaya ni Dodong nang wala siyang maiuwing tubig na siyang pangunahing kailangan nila sa bahay. "Kapag ikaw ay walang-wala na, pero mas pinili mo pa ring mag-alay ng biyaya sa iyong kapwa, huwag kang mag-alala kapatid, dahil ikaw ay itataas ng Panginoon." Wika ng pare sa kanyang homily. Tapos na ang misa at umuwi na ang pamilya ni Diosdado. Nagbayad sila ng tao para lang makaigib ng tubig sa Poso Negro na nasa kabilang bayan pa. 3 araw pa umano ang itatagal ng nasabing water outage
bago bumalik sa normalang daloy ng tubig sa mga kabahayan. Kaya napilitan sila magbayad ng malaking halaga upang mairaos ang mga araw na iyon. Lo, wala na po talagang tubig. Wala na po tayong pangsaing at panginom. Ano pong gagawin natin, Lolo Jose? Malungkot na wika ni Dodong. Tara apo, subukan nating kumatok sa mga kabahayan. Baka sakaling pagbigyan tayo kahit kaunti man lang. Naglakad ang maglolo at umaasang kahit hirap sa tubig ang lahat ay mabibigyan pa rin sila kahit isang bote lamang. Hanggang sa nakita nila ang isang tao na nag-unloading ng mga galon-galong tubig mula sa tricycle nito, kaya dali-dali silang lumapit rito. Maba si Salvacion dahil dumating na ang kanilang pinaigib na tubig. Bumulaga sa kanya ang isang matandang lalaki na may kasamang binatilyo. Nangungulit ito sa lalaki na lagyan ng tubig ang kanilang bote. Sige na po kuya, kahit konti lang po. Pangsaing lang po kuya. Pasensya na po kayo. Hindi po ito akin eh. Binayaran lang po ako dito. Oy, ano yan? Biglang alsa ng boses ni Salvacion. Magandang araw po ma'am. Kayo ho ba ang may-ari ng mga tubig na ito? Wika ni Jose. Oo, bakit? Pwede ho bang makahingi kahit isang bote lang? Tumaas ang kilay ni Salvacion. Nako, ikita nyo namang salat ang lahat sa tubig, di ba? Binayaran namin yan tapos hihingin nyo lang? Sa panahon ngayon, bawat patak ng tubig mahalaga. Kaya maghanap kayo ng paraan kung paano kayo magkakaroon ng tubig. Hindi yung pati tubig ililimos nyo pa sa amin. Magsalok na lang kayo sa ilog. Matabang din yun. Nalungkot ang maglolo. Gusto pa sanang makiusap ni Dodong kaya lang kinilabit na siya ni Jose upang umalis. Pero bago sila tuluyang lumisan, ay lumingon ang matanda at mariing tiningnan si Salvacion. Nagtungo na lamang silang dalawa sa ibang bahay at doon ay binigyan sila ng tubig. Tuwang-tuwa sila nang sa wakas ay may naawa rin sa kanilang kalagayan. Hinabol rin sila nung lalaki kanina at binigyan ng 50 pesos. Naawa kasi siya sa maglolo dahil pinagsalitaan ng mga ito ng hindi maganda ni Salvacion. Pasensya na po kayo, iyan lang po ang nakayanan ko, wika ng lalaki. Huwag mong sabihin iyan apo, sapagkat ito'y sobra-sobra na. At dahil dyan, kaawaan ka ng Diyos Ama. Maraming salamat at mauna na kami. Maraming salamat din po, mag-iingat ho kayo. Makalipas ang 5 buwan ay nangyari ang matinding kalbaryo na sinapit ng bayan ng San Pablo. Nakaramdam sila ng isang buwang tagtuyot na hudyat upang ideklarang state of calamity ang nasabing bayan. Tuyo na ang mga sapa at ilog. Wala na ring tubig ang Puso Negro. Nagkaroon sila ng water crisis na siyang dahilan upang magkagulo ang lugar. Nag-aagawan sila sa tubig na sinusupply sa kanila ng gobyerno. At sa dami ng taong apektado ay limitado lamang ang tubig na maaari nilang makuha. At ang isa sa mga naapektuhan ay ang pamilya ni Salvacion. Halos hindi na sila naliligo dahil sa kawalan ng supply ng tubig. Hindi na nila malaman ang kanilang gagawin dahil pati pag-inom ng tubig ay limitado lamang sa kalahating baso. Habang ang lahat ay nagkakagulo dahil sa tubig, ang matandang si Jose naman ay masayang nagsasalok ng tubig sa kanyang ginawang balon. Tila ba may kung anong hiwaga ang meron sa balon na ito dahil kahit tagtuyot na ay hindi pa rin ito nauubusan ng tubig. Lo, kawawa naman po yung mga tao doon. Nag-aagawan po sila ng tubig. Alika apo, tulungan mo akong bitbitin ang mga galon na ito. Mamamahagi tayo ng tubig sa kanila. Sige po lo, at paniguradong matutuwa po sila nito. Pagkarating nila doon ay tinitingnan lamang sila ng mga taong nag-aabang ng rasyon ng tubig sa kalsada. Labis ang kanilang pagtataka kung paano nagkaroon ng maraming tubig ang mga pulubing ito. Huminto sila sa gitna ng kalsada at inilapag ang dala nilang 4 na galon. Itong dala naming tubig ay para sa mga taong mabubuti ang kalooban. Para ito sa ginang na nagbigay sa amin ng tubig noong panahong kami ay nangangailangan nito. At para rin ito sa isang lalaking hindi nagdalawang isip na abutan kami ng 50 pesos para makaraos.
Kaya kung nandito kayo, lumapit kayo sa amin. Nandilat ang mata ng mga tao. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Lumapit ang lalaki at ginang na tinutukoy ni Jose na may mabubuting puso at kanilang natanggap ang biyayang naging kapalit ng kanilang kabutihan. Lubos naman silang nagpapasalamat sa matanda. At mga ilang sandali ay nagsalita ang mga tao. Paano naman po kami, tatang? Pwede po ba kami makahingi kahit konti lang? Isang timbal lang po, nauuhaw na po kami. Parang awa niyo na po, may mga bata po kaming kasama sa bahay. At tila nahabag si Jose sa kanila, kaya naman, sige, sumunod kayo sa amin at punuin ninyo lahat ng lagayan niyo. Biglang lumawak ang ngiti ng mga tao. Baka sa kanilang mga mukha ang tuwa sa pag-asang hatid ni Lolo Jose. Ngunit biglang may babaeng sumigaw. Sandali! Pwede ba kaming makisalok? Ngumiti si Jose sabay sabing, hindi maaari. May mga sapa naman. Pwede kayong dun kumuha ng tubig. Pero, maging ang sapa ay tuyo na rin. Ano pong gagawin namin? Ginawa namin ang balon ng kaming dalawa lang ng aking apo. Mahirap ang naging proseso at bawat salok ay mahalaga. Kaya maghanap kayo ng paraan kung paano kayo magkakaroon ng tubig. Tumulo na lamang ang luha ni Salvacion sa binitawang salita ni Jose at dito niya napagtantong siya ay isang makasalanan kahit pa aktibo siya sa simbahan.